Sa telebisyon, ikakasal ang lalaking binuo ko ang pangarap. Sa kamay ko isang pares ng sapatos para sa sanggol na hindi niya kailanman makikilala. Ang boses ng tagapagbalita sa telebisyon ay tila isang matalim na dulo ng karayom na paulit-ulit na tumutusok sa aking pandinig dito sa loob ng malamig at marangyang silid ng hotel sa Manila. Live na ipinapakita sa screen ang engranding pagtitipon para sa paglulunsad ng bagong ruta ng Villarreal Shipping Lines. Sa gitna ng entablado sa ilalim ng nagniningningang mga ilaw at sa harap ng daan-daang mamamahayag nakatayo ang aking asawa si Enzo Villarreal. Mukha siyang isang hari sa kanyang mamahaling tuxedo na ako mismo ang nagdisenyo at pumili para sa kanya. Ngunit hindi ako ang reynang nasa tabi niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bayuwang ni Selena Castillo, ang sikat na mga awit at mukha ng aming bagong kampanya. Nang tanungin ng host ang tungkol sa inspirasyon sa likod ng kanyang mga tagumpay, kinuha ni Enzo ang mikropono. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang lamig at kawalan ng pakiramdam nang bitawan niya ang mga salitang tuluyan nang nagpabagsak sa aking mundo. Si Selena ang tanging babaeng nagbigay ng kulay sa aking buhay. Siya ang aking angkla, ang aking inspirasyon, at ang nag-iisang babaeng minahal ko. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na hampas na nag-iwan sa aking hindi makahinga. Napahawak ako sa aking tiyan. 5 buwan. 5 buwan nang may maliit na buhay na tumitibok sa loob ko. Isang sanggol na lalaki ayon sa aking doktor sa Iloilo na kumumpirma ng aking pagbubuntis kaninang umaga. Lumipad ako rito sa Manila nang walang pasabi bitbit ang labis na kagalakan at ang maliit na pares ng sapatos ng sanggol na asul. Akala ko, ito na ang katuparan ng aming 12 taon na paghihintay. Akala ko sa wakas ay mabubuo na ang pamilyang matagal naming ipinagdasal. Ngunit ang pangarap na yon ay natunaw na parang abo sa harap ng katotohanang ibinasura na ako ng aking asawa. 12 taon ko siyang pinagsilbihan. Tinalikuran ko ang aking magandang karera bilang isang lisensyadong abogado sa Iloilo upang manatili sa kanyang likod. Ako ang sumulat ng bawat kontrata. Ako ang nag-ayos ng kanyang mga kaso sa korte. Ako ang nagpuyat para lamang masiguradong hindi babagsak ang kumpanyang itinayo namin mula sa wala. Lahat ng iyon ay ginawa ko dahil sa aking pagmamahal, dahil sa utang na loob sa kanyang yumaong ama na siyang tumulong sa aking pamilya noon. Ngunit para kay Enzo, tila ako ay isang kasangkapan lamang na madaling palitan kapag may dumating ng mas bago at mas nagniningning. Nanginginig ang aking buong katawan habang binubuksan ko ang aking cellphone upang tawagan siya, ngunit walang sumasagot. Diretso sa voicemail ang bawat subok ko. Sa gitna ng aking takot, sinubukan kong buksan ang aking online banking application upang tingnan ang aming mga natitirang pondo. Isang pulang babala ang lumitaw sa screen account blocked. Kasabay nito isang email ang pumasok mula sa aking matalik na kaibigan sa Securities and Exchange Commission. May kalakip itong kopya ng mga bagong kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Nang buksan ko ang dokumento, halos tumigil ang tibok ng aking puso. Ang aming mansyon sa Jaro, ang aking sariling sasakyan, at ang aking 25% share sa Villarreal Shipping ay formal nang nailipat sa isang holding company sa ilalim ng pangalan ng kanyang pinsan na si Dario. At sa ibaba ng pahina nakasulat ang aking pangalan at isang pirma. Isang peking pirma. Bilang isang abogado, alam ko ang bawat detalye ng aking sariling sulat kamay. Hindi ko kailanman nilagdaan ang dokumentong ito. Ninakawan ako ng sarili kong asawa sa tulong ng kanyang pinsan. Bago ko pa man maiproseso ang lahat sa aking isip, isang malakas na katok ang yumanig sa pinto ng aking silid. Bumukas ang pinto at iniluwan ito si Javier, ang pinuno ng security ni Enzo, kasama ang 2 lalaking may matitigas na mukha. Wala na ang dating paggalang sa kanilang mga mata. Wala na ang pagyukod na madalas nilang gawin sa akin bilang asawa ng kanilang amo. Ma'am Beatrice, malamig na pahayag ni Javier.
May utos po si Sir Enzo. Kailangan nyo na pong lisanin ang hotel na ito ngayon din. Nakakancel na po ang inyong booking. Javier, paano nyo nagagawa ito sa akin? Ako ang legal na asawa ni Enzo. Sumbat ko habang pilit kong pinatitigas ang aking boses upang hindi nila makita ang aking pagkasira. Ang hiya na aking nararamdaman ay tila isang lason na dahan-dahang sumasakal sa aking leeg. Inilapag ni Javier ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Ipinapabigay po ni Sir Enzo, isang non-disclosure agreement. Pirmahan niyo po ito at makakatanggap kayo ng sapat na halaga para magsimula ng bagong buhay sa malayo. At ang sabi pa po niya, huwag niyo nang gamitin ang inyong pagbubuntis para muli siyang gapusin. Isang malakas na sampal sa aking pagkatao ang kanyang mga salita. Alam ni Enzo na buntis ako, ngunit mas pinili niyang ituring ang aking anak bilang isang banta sa kanyang bagong buhay kasama si Selena. Ang envelope na ito ay hindi tulong. Ito ay isang suhol para mabili ang aking katahimikan at ang aking dangal. Sabihin mo kay Enzo, bulong ko habang ang aking mga mata ay nagniningas sa galit. Hindi ko kailangan ng maruming pera niya at hinding-hindi ko pipirmahan ang kasunduang ito. Humakbang pasulong ang dalawang bantay upang hawakan ako sa braso. Ngunit bago pa man nila ako mahawakan, naramdaman ko ang isang matalim na sakit sa aking ibabang tiyan. Ang aking maternal instinct ay agad na gumana. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Kung hahayaan kong kaladkarin nila ako palabas sa harap ng hotel ang mga paparazzi na naghihintay sa ibaba, ay tiyak na dudurugin ang aking natitirang dignidad sa harap ng publiko. Mabilis kong kinuha ang aking bag, maingat na isinilid ang maliit sapatos ng aking sanggol at tumakbo patungo sa pinto ng staff service sa likod ng kusina ng suite. Bago pa man makahabol si Javier at ang kanyang mga tauhan, mabilis ko nang naisara ang pinto at tumakbo pababa sa madilim na hagdanan ng mga empleyado. Paglabas ko sa likod ng hotel, sinalubong ako ng malakas at malamig na ulan ng Manila. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa aking mga luha habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, walang payong, walang sapat na pera. At ang aking cellphone ay tuluyan ng namatay. Tumingala ako sa dambuhalang digital billboard sa tapat ng kalsada kung saan nakapaskil ang masayang mukha ni na Enzo at Selena na nagdiriwang ng kanilang bagong tagumpay. Ang sakit na kanina ay nagpapaiyak sa aking dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas at hindi matitinag na determination. Hinaplos ko ang aking tiyan at bumulong sa gitna ng unos. Anak, pangako ni nanay hinding-hindi tayo susuko. Babawiin natin ang bawat pangarap na ninakaw nila sa atin. At kapag muli akong humarap sa kanila, hindi na ako ang mahinang babaeng iniwan nila sa ulan. Ang gabi ay madilim at puno ng bagyo, ngunit sa aking puso isang apoy ng hustisya ang nagsisimula ng mag-alab. Ang ulan sa Maynila ay tila walang balak huminto, parang nakikiramay sa bigat ng aking dinadalang pighati. Habang naglalakad ako sa madilim at maputik na gilid ng kalsada, bawat hakbang ko ay puno ng pangamba. Ang tanging protection ko laban sa ginaw ay ang manipis kong jacket, na unti-unti na ring nababasa. Ngunit hindi ang sarili ko ang inaalala ko. Sa bawat segundo ang kamay ko ay nananatiling nakatakip sa aking tiyan tila isang kalasag. Laban sa marahas na mundo, sanggol ko kumapit ka, huwag mong iiwan si nanay. Pumasok ako sa isang maliit at maingay na terminal ng bus sa Pasay. Ang amoy ng usok ng krudo, basang semento at pawis ng mga taong nagmamadaling makauwi ay sumalubong sa aking pandinig at pang-amoy. Humahanap ako ng sulok kung saan hindi ako madaling mapapansin. Alam kong hindi ako ligtas dito. Si Enzo ay may pera at koneksyon. Hindi magtatagal ay ipapahanap niya ako sa kanyang mga tauhan upang pilitin akong pirmahan ng dokumento ng pagsuko sa aking mga ari-arian at sa aking anak. Binuksan ko ang aking bag. Sa kabutihang palad bilang isang abogado na nasanay sa mga hindi inaasahang sitwasyon, palagi akong may nakatagong emergency cash sa isang lihim na bulsa ng aking pitaka. Hindi ito kalakihan, sapat lamang para sa ilang araw na pamasahe at pagkain, ngunit sa ngayon, ito ang aking tanging pag-asa.
Habang binibilang ko ang pera sa ilalim ng malamlam na ilaw ng terminal, biglang sumikip ang aking dibdib. Nang makita ko ang dalawang lalaking naka-jacket na may hawak na radyo malapit sa ticketing booth. Ang isa sa kanila ay pamilyar. Siya ang isa sa mga security guard na madalas kong makita sa labas ng opisina ni Enzo sa Maynila. Nagmamadali silang nagtatanong sa konduktor ng bus habang ipinapakita ang isang larawan sa kanilang cellphone. Ang larawan ko. Mabilis kong hinila ang aking jacket upang takpan ang aking muka at dahan-dahang umatras patungo sa mas madilim na bahagi ng terminal. Naramdaman ko ang mabilis na kabog ng aking puso na tila ba maririnig ng sino mang dadaan. Kung mahuhuli nila ako ngayon, mawawala ang lahat. Pilit kong pinakalma ang aking sarili para sa aking sanggol, ngunit ang takot ay parang yelo na dumadaloy sa aking mga ugat. Saan ako pupunta? Hindi ako maaaring bumalik sa Iloilo. Doon nakabase ang pangunahing kapangyarihan ng pamilya Villarreal. Kilala roon ang bawat pulis, bawat opisyal ng barangay at bawat port manager. Ang pagbabalik doon ay parang pagpapakain sa sarili ko sa kuta ng mga lobo. Kailangan ko ng isang lugar kung saan walang nakakakilala sa aking mukha o sa aking pangalan bilang asawa ng isang bilyonaryong negosyante. Isang lugar kung saan maaari kong palakihin ang aking anak nang tahimik hanggang sa mahanap ko ang tamang pagkakataon upang lumaban. Naalala ko si Nanay Teresa. Siya ang dating kasambahay ng aking pamilya noong bata pa ako na itinuring ko ng parang pangalawang ina. Matagal na siyang nagretiro at bumalik sa kanyang maliit na bayan sa Bohol, isang payak na komunidad ng mga mangingisda na malayo sa ingay ng lungsod. Walang sino man sa pamilya ni Enzo ang nakakaalam tungkol sa kanya. Bohol, yun ang aking ligtas na kanlungan. Mabilis akong lumabas ng terminal ng bus bago pa ako mapansin ng mga tauhan ni Enzo. Sumakay ako ng tricycle patungo sa pier ng Maynila upang kumuha ng ticket para sa cargo passenger ship na bibiyahe patungong Visayas. Ang paglalakbay sa dagat ay mas matagal at mas mahirap, ngunit mas kaunti ang seguridad kumpara sa paliparan kung saan madaling matrace ang aking pangalan sa pamamagitan ng kanilang computer system. Sa loob ng barko, sa pinakamurang bahagi ng deck, kung saan ang mga tao ay nagsisiksikan sa mga double deck na higaan sa wakas, ay nakahinga ako ng maluwag. Naupo ako sa isang sulok yakap ang aking tuhod habang nakikinig sa ugong ng makina ng barko na nagsisimula ng umandar. Bumuli ako ng isang tasang mainit na sabaw at piraso ng tinapay mula sa kantin ng barko. Kahit walang gana at nakakaramdam ng matinding pagkahilo, dahil sa pagbubuntis, pilit kong kinain ang bawat subo upang magkaroon ng lakas ang aking katawan. Para sa iyo ito anak bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Kailangan nating maging malakas. Habang dahan-dahang lumalayo ang barko sa nagliliwanag na lungsod ng Maynila, pinanood ko ang paglaho ng mga ilaw nito sa gitna ng madilim na karagatan. Ang Maynila ang lungsod kung saan ko binuo ang aking pangarap kasama si Enzo, ngunit ito rin ang naging libingan ng aking tiwala. Ang takot sa aking puso ay naroon pa rin, ngunit kasabay nito ay ang usbong ng isang bagong lakas. Ang pagtakas na ito ay hindi pagsuko. Ito ang simula ng aking paghahanda upang bawiin ang lahat. Ang tunog ng banayad na alon at ang maalat na simoy ng dagat ang gumising sa akin pagkatapos ng mahabang biyahe. Wala na ako sa Maynila. Wala na rin ako sa magulo at marahas na buhay ko sa Iloilo. Narito ako ngayon sa isang maliit na barangay sa baybayin ng Bohol, nakatira sa payak na bahay kubo ni Nanay Teresa. Napakalayo ng lugar na ito sa marangyang mansyon na dati kong tinatawag na tahanan. Dito ang sahig ay gawa sa kawayan at ang bubong ay gawa sa nipa. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Walang mga kamera, walang mga chismis at higit sa lahat walang Enzo na nagmamasid sa bawat galaw ko. Pumasok si Nanay Teresa sa maliit na kusina, dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may luya at bagong huling isda. Ang kanyang mukha na puno ng kulubot dahil sa katandaan.
ay bakas ng labis na pag-aalala, ngunit may kasamang malalim na kalinga. Noong makita niya ako sa kanyang pintuan, ilang linggo, na ang nakalipas basa ng ulan maputla at halos hindi makatayo, wala siyang tinanong. Agad niya akong niyakap at pinatuloy. Doon ko naramdaman ang init ng isang tunay na ina. Kumain ka muna, Beatrice, malambing na wika ni Nanay Teresa habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Kailangan ninyong dalawa ng lakas ng apo ko. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari sa lungsod. Narito ka, naligtas kayo rito. Salamat na ibulong ko habang pinipigilan ang aking pagluha. Napakasarap sa pakiramdam na marinig na may nag-aalala pa rin sa akin at sa aking anak. Habang lumilipas ang mga linggo, dahan-dahang nagbago ang aking katawan. Ang aking tiyan ay mas lalo pang lumaki. At sa bawat paggalaw ng aking sanggol sa loob, tila ba ipinapaalala niya sa akin na may dahilan ako para magpatuloy. Upang hindi ako malunod sa sarili kong mga isipin, nagpa siya akong tumulong sa komunidad. Hindi ko ipinaalam sa kanila na ako ay isang asawa ng mayamang negosyante. Ang alam lang nila ako ay si Attorney Betty, isang kamag-anak ni Nanay Teresa na nagbakasyon mula sa lungsod. Isang hapon, habang nakaupo ako sa lilim ng isang puno ng niyog, lumapit sa akin ang ilang mangingisda mula sa kooperatiba ng barangay. May dala silang mga papel na may opisyal na selyo. Mukhang problemado ang kanilang mga mukha, bakas ang takot na baka mawalan sila ng tirahan. Attorney Betty, baka naman po matutulungan ninyo kaming basahin ito saad ni Mang Jose, ang pinuno ng mga mangingisda. Sabi po ng mga nagpadala nito, kailangan daw po naming pirmahan ang pagbebenta ng aming mga lupang malapit sa daungan. Kung hindi po paalisin daw kami ng gobyerno dahil may malaking proyekto raw na gagawin dito. Kinuha ko ang mga papel at sinimulang basahin ang bawat linya. Bilang isang bihasang abogado, agad kong nakita ang mga patibong sa kontrata. Ang mga legal na termino ay sadyang ginawang komplikado upang linlangin ang mga mangingisda na walang sapat na pinag-aralan. Ang nakasaad na kabayaran ay napakababa at kapag pinirmahan nila ito, mawawalan sila ng karapatang humingi ng tulong sa korte. Huwag ninyong pipirmahan ito, Mang Jose, seryoso kung saad. Ito ay isang panlilin lang. Ang kontratang ito ay hindi makatarungan at labag sa batas ng agrarian reform. May karapatan kayo sa lupang ito dahil matagal na ninyo itong tinitirhan at pinagkukunan ng kabuhayan. Nagliwanag ang mukha ni Mang Jose, ngunit may takot pa ring natira sa kanyang mga mata. Sino po ba ang may-ari ng kumpanyang gustong kumuha ng lupa namin, ate? Ang sabi ng mga tauhan nila, napakamakapangyarihan daw po ng kumpanyang iyon mula sa Iloilo. Tiningnan kong muli ang huling pahina ng dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ng korporasyong nagmamay-ari ng proyekto. Nang makita ko ang logo at ang pangalan ng kinatawan na nakalagda, naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Villarreal Shipping Lines, at ang nakalagda bilang board representative ay si Dario Villarreal. Ang tadhana nga naman ay sadyang mapaglaro. Ang kumpanyang tumapak sa aking dangal ay narito rin pala upang tapakan ang buhay ng mga inosenteng mangingisda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako mananatiling tahimik sa gilid. Humarap ako kay Mang Jose at sa iba pang mangingisda, taglay ang isang bagong ningning sa aking mga mata na matagal nang nawala. Tutulungan ko kayo, Mang Jose. Gagawan natin ito ng legal na aksyon at hinding-hindi ko hahayaang makuha nila ang inyong lupa. Sa aming pag-uusap na yon, naramdaman ko na muli ang aking tunay na lakas. Hindi lamang ako isang ina na nagtatago, ako ay isang abogado. At gagamitin ko ang aking kaalaman upang protektahan ang mga mangingisdang ito habang unti-unting inihahanda ang aking sariling laban kontra sa mga Villarreal. Malamig ang gabi at tanging ang mahinang ugong ng mga kuliglig at ang hampas ng alon sa dalampasigan ang maririnig sa loob ng maliit na kubo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, nakalatag sa hapagkawayan ang mga dokumentong dinala ni Mang Jose.
Hinaplos ko ang aking tiyan, na ngayon ay mas kapansin-pansin na ang umbok. Ramdam ko ang marahang sipa ng aking sanggol sa loob. Kumapit ka lang anak, ginagawa ito ni nanay para sa ating kinabukasan. Pumasok si Nanay Teresa sa silid, dala ang isang baso ng mainit na gatas. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala habang nakatingin sa mga makakapal na papel na nakalatag sa harap ko. Beatrice, gabi na. Magpahinga ka na muna anak. Baka masama sa lagay mo ang labis na pagpupuyat at pag-iisip. Malambing na wika ni Nanay Teresa habang inilalapag ang baso sa tabi ko. Ngumiti ako ng bahagya upang payapain ang kanyang kalooban. Salamat, Nay. Kaunti na lang po ito. Bilang abogado, hindi ko maaring palagpasin ang mga kahina-hinalang detalye sa mga kontratang ito. May kakaiba po kasi sa mga dokumento ng paglilipat ng lupa ng mga mangingisda. Hinayos ko ang aking salamin at muling tiningnan ang Notice of Coverage at ang Application for Land Use Conversion na isinumit sa Municipal Agrarian Reform Officer or MARO ng bayan. Ang kumpanyang nakatala na bumibili ng mga lupain ay hindi direktang Villarreal Shipping Lines, kundi isang bagong rehistradong korporasyon na nagngangalang Aries Coastlines Corporation. Sa unang tingin mukha itong karaniwang subsidyaryo or dummy company na madalas gamitin ng mga malalaking negosyo upang iwasan ang labis na buwis or para sa mabilis na transaksyon. Ngunit dahil ako ang dating humawak ng lahat ng legal na aspeto at corporate structure ng Villarreal Shipping sa loob ng 12 taon, kabisado ko ang bawat galaw at estilo ng pamilya ni Enzo. Kinuha ko ang aking ball pen at nagsimulang maglista sa isang pirasong papel. Ginamit ko ang aking lumang connection sa Securities and Exchange Commission sa pamamagitan ng aking laptop na hiram kay Nanay Teresa. Nang lumabas ang buong listahan ng mga incorporators at shareholders ng Aries Coastlines Corporation, halos manigas ako sa aking kinaupuan. Walang pangalan ni Enzo Villarreal sa listahan. Walang kahit 1% ng share ang nakarehistro sa ilalim ng kanyang pangalan o ng pangunahing kumpanya ng Villarreal Shipping. Ang nakatala bilang may-ari ng 45% ng mga share ay si Dario Villarreal. At ang nagmamay-ari ng 40% ay walang iba kundi si Selena Castillo. Ang natitirang 15% ay nakapangalan sa isang dummy lawyer na kilala ko bilang personal na abogado ni Dario. Napatakip ako sa aking bibig habang dahan-dahang nagtatagpi-tagpi ang katotohanan sa aking isipan. Diyos ko, bulong ko sa aking sarili. Bakit, Beatrice, ano ang nakita mo? Tanong ni Nanay Teresa na napaupo na rin sa aking tabi, nakakaramdam ng tensyon sa aking boses. Nay. Huminga ako ng malalim habang tinititigan ang mga pangalan sa screen. Ang akala ni Enzo pinalalawak niya ang imperyo ng Villarreal Shipping dito sa Bohol gamit ang perang kinuha niya sa akin. Pero ang hindi niya alam ang sarili niyang pinsan na si Dario at ang bago niyang kalaguyo na si Selena ay lihim na nagtaksil sa kanya. Gumawa sila ng sarili nilang kumpanya upang nakawin ang proyektong ito ng direkta sa ilalim ng kanyang ilong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napakagaling mong pumili ng kapareha, Enzo. Pinagpalit mo ako sa 2 ahas na dahan-dahang lalamon sa iyong sariling kayamanan. Naisip ko kung paano ipinagmalaki ni Enzo sa television na si Selena ang kanyang inspiration at angkla. Ngunit ang totoong pakay ng babaeng iyon ay hindi ang pag-ibig ni Enzo kundi ang makuha ang yaman ng mga Villarreal sa tulong ng gahaman niyang pinsan na si Dario. Ginamit nila ang impluensya at pondo ng Villarreal Shipping para pondohan ang pagbili ng mga benkang, ngunit ang Aries Coastlines Corporation ang magmamay-ari ng lahat ng ito sa huli. Si Enzo ay ginagamit lamang nilang kalasag at tagatustos ng pera. Ngunit may isang bagay silang hindi pinag-isipang mabuti. At iyon ang kanilang magiging pinakamalaking pagkakamali. Anong gagawin natin ngayon, Beatrice? Tanong ni Nanay Teresa, bakas ang takot para sa akin at sa mga mangingisda. Tiningnan ko ang mga titulo ng lupa ng mga mangingisda na hawak ko.
Ang mga ito ay mga Certificate of Land Ownership Award or CLOA na iginawad ng Department of Agrarian Reform sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Nay, ang mga lupang ito ay mga CLOA lands. Ayon sa Batas Particular sa Republic Act No. 657, mayroong strict 10-year restriction period kung saan ipinagbabawal na ibenta, ilipat or i-convert ang mga agricultural lands na ito nang walang pahintulot mula sa DAR. 6 na taon pa lamang ang nakalilipas mula nang igawad ang mga titulong ito sa kanila. Ibig sabihin ang anumang kasunduan sa pagbili na ginawa ng Aris Coastlines Corporation ay labag sa batas, walang bisa at ilegal. Tumayo ako mula sa aking upuan, naramdaman ang muling pagkabuhay ng aking legal na talino. Hindi na ako ang talunan at basang asawa na pinalaya sa Maynila. Ako muli si Atty. Beatriz de la Cruz, ang tanging legal na utak na nagtayo ng tagumpay ng mga Villarreal. Bukas din ay isusumaitin natin ang formal na petition ng opposition sa tanggapan ng Municipal Agrarian Reform Officer o Mayor upang harangan ang land conversion permit na hinihingi ng Aris Coastlines. Ipapakita natin sa kanila na hindi nila maaring tapakan ang karapatan ng mga mangingisda rito. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, hindi ko lamang mapoprotektahan ang kabuhayan ni Mang Jose. Magagawa ko ring patigilin at i-freeze ang buong operasyon ni Dario at Selena dito sa Bohol. At kapag nagkagulo ang kanilang plano, mapipilitan silang alamin kung sino ang misteryosong Atty. Betts na humaharang sa kanilang daan. Ang digmaan ay hindi ko nalang laban para sa aking sarili. Ito ay laban na rin para sa mga taong kumalinga sa akin nung wala akong masandalan. Tiningnan ko ang madilim na karagatan sa labas ng bintana. Humanda kayo, Enzo, Dario, Selena. Ang babaeng itinapon ninyo sa ulan ay dahan-dahan ang naglalatag ng sarili niyang bitag. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan ng formal kung isumite ang isang verified protest sa tanggapan ng Municipal Agrarian Reform Officer o Mayor. Ang aking petisyon ay binuo gamit ang matatalas na argumento ng batas. Malinaw kong ipinakita na ang mga lupang nais i-convert ng Aris Coastlines Corporation ay mga protektadong CLOA lands na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program at hindi pa lumalampas ang 10-year restriction period na itinakda ng batas. Dahil dito, walang nagawa ang MARO kundi tanggapin ang petisyon at ipasa ito sa Provincial Agrarian Reform Office. Sa loob lamang ng ilang araw, naglabas ang DR Regional Director ng isang cease and desist order. Ang lahat ng clearing operations at pagsukat sa mga daungan ng Bohol ay pansamantalang ipinatigil. Ang proyektong inaasahan ni Dario at Selena na magdadala sa kanila ng ₱100,000 ay biglang nag-freeze. Ngunit ang bawat legal na tagumpay ay may kaakibat na panganib. At ang panganib na yon ay mabilis na kumatok sa aming pintuan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa loob ng kubo, narinig ko ang malalakas na boses sa labas. May 3 motorsiklo at isang itim na van na huminto sa tapat ng aming barangay hall. Lumabas mula rito ang 5 lalaking matitigas ang mukha. May mga suot na leather jacket kahit mainit ang panahon at may mga nakabukol na baril sa kanilang baywang. Ang pinuno nila, isang lalaking may malaking peklat sa mukha, ay marahas na tinulak ang lamesa ni Mang Jose. Nasa ng Atty. Betty na yan? Sigaw ng lalaki na may hawak na piraso ng papel. Sabihin niyo sa kanya, iurong niya ang protestang isinampa niya sa DAR kung ayaw niyang may mangyaring masama sa inyo. At nasaan siya? Harapin niya kami. Napakapit ako sa aking tiyan nang maramdaman ko ang biglang paninigas nito. 6 na buwan na ang aking pagdadalang tao. Ang takot para sa aking sanggol ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa aking puso. Kung makikita nila ako, kung makikilala ako ni Dario sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan, hindi lamang ang kaso ang mawawala sa akin, maaari rin nilang kunin o sakta ng aking anak.
Sumilip ako sa siwang ng dingding na kawayan. Ang aking puso ay halos lumabas sa aking dibdib sa labas ng takot. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng paraan upang tumakas isang bagay ang nagpatigil sa akin. Si Mang Jose sa kabila ng kanyang nanginginig na mga tuhod ay humakbang pasulong upang harangan ang daan patungo sa kubo ni Nanay Teresa. Wala rito ang sinasabi niyo. Matapang na sagot ni Mang Jose kahit na halatang natatakot siya sa mga armadong lalaki. At hindi namin kayo papayagang saktan si Attorney Betty. Siya ang nagbigay sa amin ng pag-asa nang subukan ninyong pagnakawan kami. Kasunod nito ang iba pang mga mangingisda, mga lalaki at babaeng may magaspang na kamay dahil sa hirap ng trabaho sa dagat ay dahan-dahang lumapit. May hawak silang mga kahoy, mga lambat at ang iba ay nakayapak lamang. Ngunit lahat sila ay bumuo ng isang mahigpit na pader ng tao upang protektahan ako. Ang kanilang pagkakaisa ay tila isang hindi matitinag na kuta. Umalis na kayo rito bago pa namin tawagin ang barangay Tanod at ang buong komunidad. Sigaw ng isang matandang babaeng mangingisda. Napatulo ang aking luha habang nakamasid sa kanila mula sa loob ng kubo. Sila ay mga maralita, mga taong walang pera o kapangyarihan, ngunit handa silang itaya ang kanilang buhay para sa isang estrangherong tulad ko dahil lamang sa maliit na tulong na ibinigay ko sa kanila. Ito ang tunay na kahulugan ng pamilya at kalinga na hindi ko kailanman naramdaman sa piling ni Enzo o sa marangyang mundo ng mga Villarreal. Napakagatlabi ako upang pigilan ang aking hikbi. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa akin ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad. Nang makita ng mga tauhan ni Dario na nagsisidatingan na ang iba pang mga kapitbahay, nagmura ang kanilang pinuno at marahas na sumakay pabalik sa van. Hindi pa tayo tapos. Babalik kami at siguraduhin ninyong handa kayo sa susunod. Umalis ang van na nag-iiwan ng makapal na usok. Dahan-dahan akong lumabas ng kubo, inaalalayan ni Nanay Teresa. Sinalubong ako ni Mang Jose na may nag-aalalang mukha. Attorney Betty, ligtas po ba kayo? May tanong niya. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo ibibigay sa kanila. Tiningnan ko sila isa-isa, taglay ang nag-aalab na determinasyon. Ligtas ako, Mang Jose, at dahil sa ginawa ninyo ngayon, tinitiyak ko sa inyo. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasamaan nila. Lalaban tayo hanggang sa huli. Ang pressure ay narito na. Alam kong hindi na magtatagal at malalaman na nina Dario at Selena ang aking totoong pagkakakilanlan. Ngunit ngayon hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong isang hukbo ng mga tapat na mangingisda na handang lumaban kasama ko. Habang lumalalim ang gabi, ang ihip ng hangin sa baybayin ay lalong lumalakas, tila nagbabadya ng isang malaking bagyo na paparating sa Bohol. Sa loob ng aking silid sa ilalim ng malamlam na sikat ng buwan na sumisilip sa bintana, nakaupo ako sa tabi ng isang lumang maleta. Ito ang tanging maleta na nagawa kong bitbitin nang palayasin ako ni Enzo sa aming buhay sa Maynila. Sa loob ng maletang ito, bukod sa ilang pirasong damit at mga libro sa batas, naroon ang aking mga lumang dokumento mula noong ako pa ang opisyal na corporate lawyer ng Villarreal Shipping. Sinimulan kong halongkatin ang bawat folder. Alam kong hindi sapat ang harangin lamang ang paglipat ng lupa sa Bohol. Kailangan ko ng isang mas malaking sandata, isang legal na dokumento na kayang magpabagsak sa buong kaharian nina Enzo, Dario at Selena. Sa ilalim ng mga lumang kasunduan at mga certificate of registration na hawakan ng aking mga daliri, ang isang makapal at lumang leather folder. May nakasulat dito na pangalan Don Fernando Villarreal. Si Don Fernando ang ama ni Enzo na yumao 3 taon na ang nakalilipas. Siya ang taong tumuring sa akin bilang tunay na anak. Naalala ko pa ang gabi bago siya bawian ng buhay sa ospital. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay habang ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng seryosong babala. Beatrice, aking anak, bulong ng matanda noon.
Matalino kang abogado ngunit ang kahinaan mo ay ang labis mong pagmamahal kay Enzo. Si Enzo ay mahina ang loob, madaling mabulag sa kapangyarihan at kasakiman. Natatakot ako na kapag nawala ako, wawasakin niya ang pamilyang ito at ang kumpanya. Kung dumating ang araw na yon, ikaw ang nag-iisang pag-asa upang iligtas ang aking nasimulan. Noong mga panahong iyon, hindi ko lubos na naunawaan ang kanyang ibig sabihin. Dahil naniwala ako na hinding-hindi ako magagawang saktan ni Enzo. Ngunit ngayon sa gitna ng aking pangungulila, dahan-dahan kong binuksan ang lihim na bulsa sa loob ng leather folder. Sa loob nito ay may isang nakatuping dokumento na may opisyal na selyo at notaryo ng korte. Nang basahin ko ang pamagat ng dokumento, halos huminto ang tibok ng aking puso. Voting Trust Agreement. Ito ay isang legal na kasunduan sa pag-aatas ng karapatang bumuto sa ilalim ng Section 58 ng Revised Corporation Code ng Pilipinas. Sa kasunduang ito, malinaw na ipinahayag ni Don Fernando bago siya mamatay na inililipat niya ang buong voting rights ng kanyang 30% primary shares sa Villarreal Shipping Lines sa akin bilang nag-iisang trustee. Ang kasunduang ito ay may bisa sa loob ng 5 taon. Ibig sabihin kahit si Enzo ang tagapagmana ng kumpanya, wala siyang karapatang magpasya sa mga malalaking hakbang ng korporasyon tulad ng pagbebenta ng mga benkang or pakikipag-merger sa mga dayuhang kumpanya nang walang nakasulat na pahintulot mula sa akin bilang trustee ng 30% ng mga share ng kanyang ama. Kaluhan nito ang isang sulat kamay na liham mula kay Don Fernando na sadyang isinulat para sa akin. Para sa aking pinakamamahal na anak, Beatrice. Kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay napatunayan na ng panahon ang aking kinatatakutan tungkol kay Enzo. Ang dokumentong ito ang iyong kalasag. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong dangal at ang kumpanyang ikaw mismo ang nagpatakbo. Iligtas mo ang aking iniwan, Beatrice. Dahan-dahang pumatak ang aking mga luha sa ibabaw ng papel. Ang aking dibdib ay napuno ng matinding emosyon, hindi na ng galit, kundi ng labis na pasasalamat at pangungulila. Habang binubura ni Enzo ang aking pangalan sa aming tahanan, ang kanyang sariling ama naman ay lihim na nag-iwan sa akin ang pinakamalaking kapangyarihan upang bawiin ang aking dignidad. Ang pagmamahal ni Don Fernando ay nanatiling buhay upang protektahan ako kahit wala na siya. Pinahid ko ang aking mga luha at tiningnan ang Voting Trust Agreement ng may bagong pag-asa. Sa pamamagitan ng 30% ito, kasama ang katotohanang ilegal na piniki ni Dario ang aking pirma para ilipat ang aking 25% sariling share. Meron akong kabuuang 55% ng control sa buong Villarreal Shipping Lines. May kapangyarihan akong tanggalin si Enzo bilang CEO sa susunod na Special Stockholders Meeting at harangan ang lahat ng illegal na transaction ni Dario at Selena. Hindi ka nagkamali ng pagtitiwala, Papa Fernando. Bulong ko sa hangin habang mahigpit kong niyayakap ang dokumento sa aking dibdib. Babawiin ko ang kumpanya at poprotektahan ko ang aking anak gamit ang kapangyarihang ibinigay mo. Mayroon na akong sapat na ebidensya at legal na karapatan. Ngunit bago ko magamit ang susing ito, kailangan ko munang makaligtas sa gabi na ito. Biglang bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Nanay Teresa na may bakas ng matinding takot sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakaturo sa labas ng bintana. Beatrice, anak. Bulong niya sa akin, halos hindi lumalabas ang boses. May 2 lalaking umaaligid sa labas ng ating bakod. May mga hawak silang flashlight at tila hinahanap ang ating kubo. Naramdaman ko ang mabilis na kabog ng aking puso. Ang mga tauhan ni Dario ay bumalik at mukhang nahanap na nila kung nasaan ako. Mabilis kong itinago ang Voting Trust Agreement sa loob ng aking jacket at inalalayan si Nanay Teresa. Ang takot ay naroon, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ako ang mahinang Beatrice na basta na lamang tatakbo ng walang plano. Handa na akong humarap sa kanila. Ang bawat hakbang ng aking mga paa sa malamig na sahig na kawayan ay tila sinasabayan ng mabilis na tibok ng aking puso. Sa labas ang mga sinag ng flashlight ng dalawang lalaki ay sumisilip na sa pagitan ng mga dingding ng aming kubo. Alam kong wala na kaming oras upang mag-atubili. Kung mahuhuli nila ako dito kasama ang voting trust agreement na iniwan ni Don Fernando, mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa aking sanggol. Ngunit bago pa man makalapit ang mga lalaki sa aming hagdanan, isang malakas na tunog ng hampas sa bakal ang umaling-aungaw sa buong barangay. Magnanakaw may magnanakaw. Sigaw ng boses na agad kong kinilala bilang si Mang Jose. Kasunod nito ang sunod-sunod na katok sa mga dambuhalang lata ng biskwit at ang sigawan ng mga kapitbahay. Sa loob ng ilang saglit, ang tahimik na gabi ay napuno ng ingay at liwanag mula sa mga sulo ng mga mangingisda at mga barangay tanod na nagtatakbuhan patungo sa aming direksyon. Ang dalawang lalaking umaaligid sa aming bakod nang makitang dumarating ang napakaraming tao ay nagmamadaling tumakbo pabalik sa naghihintay na motorsiklo at mabilis na humarurot palayo. Napasandal ako sa dingding habang hinahaplos ang aking tiyan. Ligtas kami sa gabi na ito ngunit alam kong hindi ko na maaaring ilagay sa panganib ang buhay ni Nanay Teresa at ng mga taga-barangay. Ang aking pananatili dito ay magdadala lamang ng higit pang gulo. Panahon na upang lumabas sa anino at simulan ang aking muling pagbangon. Kinabukasan maaga akong naglakbay patungo sa lungsod ng Tagbilaran. Kasama ko si Nanay Teresa upang masigurong ligtas siya sa isang maliit na pension house na pinatatakbo ng kanyang malapit na kaibigan. Doon dinalaw ko si Atty. Grace, ang aking matalik na kaibigan, noong kami ay nag-aaral pa ng batas sa universidad. Nang makita niya ako buntis, may hawak na lumang maleta ngunit may mga matang nagniningning sa determinasyon. Agad niya akong niyakap at pinatuloy sa kanyang tanggapan. Diyos ko, Beatrice, ang balita sa Iloilo at Maynila ay kusang umalis ka raw at iniwan si Enzo dahil sa depression. Saad ni Grace, bakas ang matinding galit nang marinig ang totoong nangyari sa akin. Iyan ang kwentong binuo nila upang linisin ang kanilang pangalan habang ninanakawan ako, Grace. Seryoso kong sagot habang inilalatag ang voting trust agreement at ang mga huwad na dokumento ng paglilipat ng aking shares sa kanyang lamesa. Ngunit hindi ko hahayaang manatiling buhay ang kanilang kasinungalingan. Gamit ang secure na internet at telepono sa tanggapan ni Grace, ginawa ko ang aking unang malaking hakbang. Tinawagan ko si Tito Manuel Santos. Siya ang co-founder at isa sa pinakamalaking minority shareholders ng Villarreal Shipping Lines at ang pinakamatalik na kaibigan ng yumaong si Don Fernando. Alam kong matagal na siyang galit sa mga pabayang desisyon ni Enzo ngunit wala siyang sapat na kapangyarihan upang labanan ito noon. Nang marinig ni Tito Manuel ang aking boses, sa kabilang linya, saglit siyang natahimik bago sumabog ang kanyang emosyon. Beatrice, buhay ka, saan ka ba nagpunta? Ang sabi ni Enzo ay naglaho ka na lang na parang bula at dinala ang malaking pondo ng kumpanya kuwas saad ng matanda. Tito Manuel, nakikiusap ako, makinig ka sa akin. Mahinahon ngunit matatag kong wika. Wala akong kinuha kahit isang piso. Pinalayas ako ni Enzo sa mismong araw ng aming anibersaryo upang bigyang daan ang kasal nila ni Selena Castillo. Bukod pa rito, pineke ni Dario ang aking pirma upang ilipat ang aking 25% shares sa kanilang holding company. Narinig ko ang malakas na paghampas ni Tito Manuel sa kanyang mesa sa kabilang linya. Ang walang hiyang batang iyon. Alam kong may kalokohang ginagawa si Enzo at ang pinsan niyang si Dario, ngunit hindi ko akalaing magagawa nila ito sa iyo. Beatrice, ikaw ang nagtayo ng kumpanyang iyan. Mayroon akong mas mahalagang information, Tito. Pagpapatuloy ko, hawak ko ngayon ang original at notarized na voting trust agreement na isinulat ni Papa Fernando bago siya namatay.
Inilipat niya sa akin ang absolute voting rights ng kanyang 30% shares sa loob ng 5 taon. Ibig sabihin hawak ko ang kontrol sa kumpanya. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Ramdam ko ang matinding gulat ni Tito Manuel. Kung ganoon, bulong ng matanda. Kung pagsasamahin natin ang 30% ng aking kaibigang si Fernando, ang iyong sariling 25% kapag napatunayan nating peke ang paglilipat at ang aking 10% shares. Meron tayong higit sa sapat na mayorya upang patalsikin si Enzo bilang CEO. Eksakto, Tito Manuel. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw sa ibabaw ng dagat ng Bohol. Ngunit kailangan nating gawin ito ng tahimik. Gusto kong magpatawag ka ng isang special stockholders meeting sa susunod na buwan sa Iloilo. Ang dahilan ng pulong ay ang pag-aproba sa pagbebenta ng mga ari-arian sa Bohol. Hayaan nating isipin ni Dario at Selena na formal na nilang makukuha ang proyektong ito. Hayaan nating pumasok sila sa ating bitag ng walang kamalay-malay. Napakatalino mo, Beatrice. Talagang ikaw ang tunay na anak ni Fernando. Humahangang saad ni Tito Manuel. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya dito sa Iloilo upang ihanda ang pulong na ito. Mag-ingat ka, aking anak. Huwag mong hahayaang mahanap ka nila bago ang araw ng paghuhukom. Salamat, Tito. Magkikita tayo sa Iloilo. Bulong ko bago ko ibaba ang telepono. Humarap ako kay Grace na ngayon ay nakangiti na rin habang hawak ang mga legal na dokumento para sa aking formal na petition sa SEC upang ideklarang walang bisa ang paglilipat ng aking shares. Hindi na ako ang umiiyak na Beatrice na walang laban. Ako na muli ang may hawak ng timon. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko hahayaang iligaw ni na Enzo at Dario ang barkong aking binuo. Ang aking muling pagbangon ay nagsisimula na at ang bawat isa sa kanila ay magbabayad sa bawat patak ng luha na aking iniluha sa ulan. Habang patuloy naming inihahanda ni Attorney Grace ang mga dokumento para sa pagsasampa ng formal na reklamo sa Securities and Exchange Commission, hindi ko naiwasang makaramdam ng kakaibang lamig sa aking sikmura. Bilang isang abogado, alam ko na ang bawat legal na hakbang ay may kaakibat na reaksyon mula sa kalaban. At si Selena sa kabila ng kanyang magandang mukha at matatamis na ngiti sa telebisyon ay isang ahas na may matalas na pangamoy sa panganib. Hindi nga ako nagkamali. Isang umaga habang nasa loob ako ng opisina ni Grace, biglang pumasok ang kanyang sekretarya na namumutla at may hawak na isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na papel. Attorney Grace Adrianberrio ay may nag-iwan po nito sa reception desk. Nanginginig na saad ang sekretarya. Wala pong nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit sinabi ng driver ng motorsiklo na para daw po ito kay Beatrice. Nagkatinginan kami ni Grace. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon at binuksan ito. Nang makita ko ang laman, naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan. At ang aking kamay ay automatikong napakapit sa aking 7 buwang tiyan. Sa loob ng kahon ay may isang sirang laruan ng sanggol, isang plastic na rattle na tila sadyang dinurog. Sa tabi nito ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na gumamit ng pulang tinta. Alam naming buhay ka, Beatrice. At alam naming may dinadala ka sa iyong sinapupunan. Kung gusto mong ipanganak ng ligtas at buo ang iyong anak, ibigay mo sa amin ang voting trust agreement at iurong mo ang kaso sa SEC. Huwag mong subukang humarap sa gaganaping stockholders meeting kung ayaw mong maging libingan ng anak mo ang Iloilo. Ngunit hindi doon nagtapos ang kilabot. Sa ilalim ng papel ay may isang litrato. Ito ay kuha sa tapat ng pension house kung saan pansamantalang nanunuluyan si Nanay Teresa sa Tagbilaran. Sa gilid ng litrato, makikita ang isang lalaking nakatayo at nakatingin sa direksyon ng bintana ng matanda. Diyos ko, Beatrice, bulong ni Grace na napahawak din sa kanyang dibdib sa takot. Nahanap nila kayo. Alam nila kung nasaan si Nanay Teresa.
Naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng aking paligid. Ang takot na mawalan ng anak at ang pangamba para sa kaligtasan ng taong kumalinga sa akin ay tila isang dambuhalang alon na gustong lumunod sa aking katatagan. Ngunit sa gitna ng aking panginginig, isang matinding galit ang sumiklab sa aking puso. Ang banta na ito ay patunay lamang na sila ay natatakot. Natatakot silang mawala ang lahat ng yaman at kapangyarihang ninakaw nila sa akin. Grace, kailangan nating puntahan si Nanay Teresa. Ngayon din, mariin kung saad kahit na nanginginig ang aking boses. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni Grace patungo sa pension house. Sa buong biyahe ang aking mga kamay ay nakakapit sa aking tiyan habang pilit kong pinatatahimik ang aking isipan para sa kaligtasan ng aking sanggol. Pagdating namin sa pension house, nagmamadali kaming umakyat sa silid ni Nanay Teresa. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko siyang nakaupo sa sulok ng kama, yakap ang kanyang maliit na bag at umiiyak sa takot. Beatrice, anak. Hikbi ng matanda nang makita ako. May isang lalaking nagtanong sa akin sa ibaba kanina. Sabi niya may mensahe daw si Selena para sa'yo. Natatakot ako, anak. Baka saktan nila kayo ng apo ko. Niyakap ko ng mahigpit si Nanay Teresa. Huwag kayong mag-alala, Nay. Narito na ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Hinding-hindi. Humarap ako kay Grace na may matatag na desisyon. Hindi na tayo ligtas dito sa Bohol, Grace. At hindi rin natin maaaring ipagpaliban ang laban na ito. Kung nais nilang dumanak ang dugo, ipapakita ko sa kanila na hindi ako matatakot sa kanilang mga banta. Anong plano mo, Beatrice? Tanong ni Grace. Pupunta tayo ng Iloilo. Sagot ko habang pinapahid ang aking mga luha. Doon tayo tutuloy sa pangangalaga ni Tito Manuel. Mas ligtas tayo sa kanyang proteksyon habang hinihintay ang araw ng special stockholders meeting. Kung inaakala ni na Dario at Selena na ang banta sa aking anak, ang magpapaluhod sa akin, nagkakamali sila. Ang bawat takot na ibinigay nila sa akin ay gagawin kong lakas upang tuluyan silang durugin sa harap ng buong korporasyon. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera o shares ng kumpanya. Ito ay laban na para sa kaligtasan ng aking pamilya. At sa laban na ito, handa akong itaya ang lahat upang siguraduhin ang hustisya ang mananaig. Ligtas kaming nakarating sa lungsod ng Iloilo sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga ng mga tauhan ni Tito Manuel. Ang kanyang malawak na tahanan sa isang eksklusibong subdivision ay may sariling mga bantay na nagbigay sa amin ni Nanay Teresa ng pansamantalang panatag na isipan. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng manatili na lamang sa loob ng 4 na sulok ng bahay na ito. Ang aking pagbubuntis ay nasa 8 buwan na. Mabigat na ang aking bawat hakbang at madalas na ang pananakit ng aking balakang. Ngunit ang bawat galaw ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan ay patuloy na nagpapaalala sa akin na papalapit na ang takdang panahon. Isang umaga kinailangan kong pumunta sa isang pribadong ospital sa Iloilo para sa aking regular na prenatal checkup. Kasama ko si Grace at 2 personal na bodyguard na ipinadala ni Tito Manuel. Kahit alam kong may mga bantay ako, hindi ko pa rin maiwasang lumingon sa aking paligid. Sa tuwing may maririnig akong mabilis na yabag ng mga paa sa pasilyo ng ospital. Matapos ang aking pagsusuri habang naghihintay si Grace sa botika upang kumuha ng aking mga bitamina, nagpasya akong maupo sa isang tahimik na sulok ng waiting area malapit sa elevator. Ang aking mga bodyguard ay nakatayo may ilang metro ang layo mula sa akin. Ngunit ang aking panatag na sandali ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng elevator at iluwan nito ang isang lalaking pamilyar ang tindig at may mapanuring mga mata. Si Dario Villarreal. Suot niya ang isang mamahaling designer suit, may hawak na mamahaling leather folder at may bakas ng matinding yabang sa kanyang mukha. Nang magtagpo ang aming mga mata, isang nakalulokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa aking direksyon. Agad na humarang ang aking 2 bodyguard, ngunit itinaas lamang ni Dario ang kanyang mga kamay.
upang ipakita na wala siyang dalang armas. Madaling magpatawag ng mga bantay, Beatrice. Malamig na saad ni Dario habang nakatingin sa aking malaking tiyan. Ngunit hindi ka mapoprotektahan ng mga iyan habang buhay. Balita ko mukhang nahihirapan ka na sa lagay mo. Sayang naman ang bata kung ipapanganak mong walang ama at walang pera. Tiningnan ko si Dario ng diretso sa kanyang mga mata, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ang aking boses ay nanatiling mahinahon ngunit matalim tulad ng isang talim ng kutsilyo. Dario, panimula ko, huwag mong gamitin ang anak ko para takutin ako. Ang yabang na nakikita ko sa mukha mo ngayon ay isang maskara na lang para itago ang takot mo. Alam kong natatakot ka na. Tumawa ng bahagya si Dario ngunit bakas ang inis sa kanyang mga mata. Natatakot sa'yo, Beatrice, ikaw ay isang buntis na babae na walang kahit isang piso sa bulsa. Lahat ng ari-arian mo ay nakapangalan na sa amin. Kahit may hawak ka pang voting trust agreement mula sa matandang Fernando, ang kasalukuyang pondo at kapangyarihan ay nasa mga kamay ko at ni Enzo. Dahan-dahan akong tumayo, inalalayan ang aking sarili gamit ang hawakan ng upuan. Humakbang ako ng pabalat bunga patungo sa kanya sapat lamang upang marinig niya ang aking susunod na sasabihin na hindi maririnig ng ibang tao sa paligid. Ang akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa Aries Coastlines Corporation? Bulong ko habang unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang akala mo ba ay hindi ko alam na ikaw at si Selena ay lihim na nagtatrabaho upang nakawin ang mga bengkang sa Bohol nang direkta sa ilalim ng ilong ni Enzo ipinagkanulo mo ang sarili mong pinsan, Dario. Ginamit mo ang pera ng Villarreal Shipping upang pondohan ang sarili mong kumpanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Dario. Ang kanyang mapuputlang labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang lihim na akala niya ay sila lamang ni Selena. Ang nakakaalam ay binigkas ko nang walang kahirap-hirap sa kanyang harap. Paano? Nauutal niyang bulong bago muling nagbago ang kanyang ekspresyon tungo sa galit. Kahit alam mo yan, walang maniniwala sa iyo. Si Enzo ay bulag sa pag-ibig kay Selena at nagtitiwala sa akin. Isang salita ko lang, iisipin niyang gumagawa ka lang ng kwento para sirain kami. Hayaan nating husgahan yan ng mga stockholders sa darating na pulong, Dario. Malamig kong sagot. Kapag nakita ni Enzo ang orihinal na SEC registration ng Aries Coastlines, kung saan nakatala ang pangalan mo at ng bago niyang asawa, sa tingin mo ba ay mananatili siyang bulag? Sa tingin mo ba ay hahayaan niyang kunin ninyo ang pangarap na itinayo niya? Galit na humakbang pasulong si Dario at pilit na hinawakan ang aking braso. Ikaw na babae ka. Ngunit bago pa man niya ako tuluyang mahawakan, mabilis na humarang ang aking dalawang bodyguard at marahas na tinulak si Dario pabalik. Kasabay nito ang pagdating ni Grace na may kasamang dalawang security guard ng ospital. Umalis ka rito, Dario, bago ko tawagin ang pulis at kasuhan ka ng harassment. Sigaw ni Grace habang nakatayo sa tabi ko upang protektahan ako. Inayos ni Dario ang kanyang suit habang nanginginig sa galit at takot ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya ako ng may matinding kasuklam-suklam na tingin. Hindi ka magtatagumpay, Beatrice. Banta niya bago dahan-dahang umatras patungo sa elevator. Hinding-hindi ka makakarating sa stockholders meeting na buhay. Habang sumasara ang pinto ng elevator, naramdaman ko ang biglang panghihina ng aking mga tuhod at dahan-dahan akong napaupo muli. Hinaplos ni Grace ang aking likod upang pakalmahin ako. Ligtas ka, Beatrice. Huwag kang mag-alala, bulong ni Grace. Tiningnan ko ang sarili kong mga kamay na nanginginig pa rin. Ang pagharap na ito ay patunay na ang aming plano ay gumagana. Nayanig ko ang pundasyon ng kanilang kasinungalingan. Alam kong gagawin ni Dario ang lahat upang pigilan ako sa darating na pulong. Ngunit ang takot na nakita ko sa kanyang mga mata kanina ang naging pinakamalaking patunay na ang katotohanan ay may sariling paraan upang magwagi. Ang labanan ay tuluyan ng nagsimula.
At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang gumuho ang kaharian ng mga nagtaksil sa akin. Ang bawat sandali ng aking paglalakbay ay tila isang dahan-dahang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Sa pagpasok ko sa aking ikasiyam na buwan ng pagdadalang tao, naging mas mahirap ang bawat kilos ng aking katawan. Ang aking tiyan ay napakabigat na. At marami ng gabi na hindi ako makatulog dahil sa labis na pananakit ng aking likod. Ngunit sa tuwing nakakaramdam ako ng panghihina, hinahaplos ko ang aking tiyan at iniisip ang karapatan ng aking anak na mabuhay ng may dangal. Hindi ko na maaaring ipagpaliban ang aking huling baraha. Kasama ko si Attorney Grace, pumasok kami sa pangunahing opisina ng Villarreal Shipping Lines sa Iloilo. Sa pagkakataong ito, hindi ako pumasok bilang asawa ng CEO, kundi bilang isang opisyal na trustee ng kumpanya. Dumiretso kami sa tanggapan ni J. Roberto Alcantara, ang matagal at tapat na corporate secretary ng kumpanya na naglingkod pa noong panahon ng yumaong si Don Fernando. Nang makita ako ni Roberto, halos malaglag ang kanyang hawak na baso ng kape. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding gulat, na dahan-dahang napalitan ng labis na habag nang makita ang aking kalagayan. Beatrice, bulong ng matanda habang nanginginig ang kanyang boses. Buhay ka, at ikaw ay... Magandang umaga, Roberto. Mahinahon kong saad habang dahan-dahan akong nauupo sa harap ng kanyang lamesa. Patawad kung hindi ako nagpasabi. Ngunit narito ako ngayon upang formal na isumite ang isang mahalagang dokumento. Inilapag ni Grace sa ibabaw ng lamesa ang certified and notarized copy ng Voting Trust Agreement na nilagdaan ni Don Fernando bago siya yumao. Roberto, sa ilalim ng Section 58 ng Revised Corporation Code ng Pilipinas, formal ko itong isinusumite sa iyong tanggapan. Pahayag ko, ang kasunduang ito ay naglilipat sa akin ng absolute voting rights ng 30% shares ni Don Fernando sa loob ng 5 taon. Nais kong irehistro mo ito sa corporate books ngayon din, kasama ang formal na notices para sa gaganaping special stockholders meeting. Siniyasat ni Roberto ang dokumento. Hinaplos ng kanyang nanginginig na mga daliri ang pamilyar na lagda ni Don Fernando. Napatulo ang luha ng matanda habang inaalala ang kanyang dating amo. Patawad, Beatrice, bulong ni Roberto. Nung pinalayas ka ni Enzo at kumalat ang mga chismis na iniwan mo ang kumpanya, wala akong nagawa dahil hawak nila ni Dario ang lahat ng papel. Ngunit ngayon, gagawin ko ang aking tungkulin. Ang lagdang ito ay tunay na kay Don Fernando. Ang kanyang huling hiling ay masusunod. Matapos irehistro ang Voting Trust Agreement, sa mga libro ng korporasyon agad na ipinadala ni Roberto ang opisyal na Notice of Special Stockholders Meeting sa lahat ng miyembro ng Board of Directors, particular na kay Enzo at Dario. Ang paksa ng pulong ay ang paghaharap ng formal na reklamo laban sa pagbebenta ng ari-arian sa Bohol at ang pag-question sa illegal na paglilipat ng aking sariling 25% shares. Nang hapon ding iyon, habang nagpapahinga ako sa tahan ni Tito Manuel, biglang tumunog ang aking cellphone na kamakailan ko lang muling binuksan. Ang screen ay nagpakita ng isang pamilyar na numero na matagal kong inuwasan. Si Enzo. Huminga ako ng malalim, hinaplos ang aking tiyan upang pakalmahin ang aking sarili at pinindot ang sagot. Ang boses ni Enzo na lumabas sa kabilang linya ay puno ng matinding galit, takot at kalituhan. Beatrice, nasaan ka? Ano itong kasong isinampa mo sa SEC at anong kalokohan itong Voting Trust Agreement na isinumit mo kay Roberto? Sigaw ni Enzo habang maririnig ang kanyang mabilis na paghinga. Hindi iyan kalokohan, Enzo. Malamig at matatag kong sagot ang aking boses. Ay walang bakas ng emosyon. Yan ang huling proteksyon na iniwan sa akin ng iyong ama dahil alam niyang darating ang araw na magiging bulag ka sa kasakiman at kasinungalingan. Walang saysay ang papel na iyan. Pilit na pagtatanggol ni Enzo, ngunit bakas sa kanyang boses na alam niyang malaki ang kanyang problema.
Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Ako ang anak ni Fernando. Hindi mo maaaring kunin ang kumpanya ko. Ang kumpanyang tinutukoy mo, Enzo, ay kumpanyang magkasama nating itinayo habang ako ang nag-aayos ng lahat ng legal na aspeto nito habang ikaw ay nagsasaya. Paalala ko sa kanya. At ngayon ang kumpanyang iyan ay dahan-dahang ninanakaw ng sarili mong pinsan, si Dario at ng bago mong asawa na si Selena sa ilalim ng Aries Coastlines Corporation. Akala mo ba ay para sa Villarreal Shipping ang proyektong binibili nila sa Bohol, hindi, Enzo? Ipinagkanulo ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Natahimik si Enzo sa kabilang linya. Ramdam ko ang matinding kalituhan sa kanyang isip. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang tono ng kanyang boses. Nawala ang galit at napalitan ng isang mapanlinlang na lambing. Beatrice, mag-usap tayo. Bulong niya. Nalaman ko kay Dario na buntis ka pala at nasa ikasiyam na buwan mo na. Anak ko yan, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin kung alam ko lang hindi ko hahayaang umalis ka sa Maynila? Pwede nating pag-usapan ito, pamilya pa rin tayo. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Ang kanyang gaslighting ay wala ng kapangyarihan sa akin ngayon. Pamilya, Enzo, saad ko habang ang aking mga mata ay napupuno ng luha ng galit. Nung pinalayas mo ako sa ulan, nung pinili mong ibigay ang aking mga ari-arian kay Dario kapalit ng katahimikan ko upang maprotektahan mo si Selena, tinalikuran mo na rin ang karapatan mong maging ama. Ang dinadala ko sa aking sinapupunan ay akin lamang. Siya ay may pangalan ko at hinding-hindi ko hahayaang madungisan ang kanyang buhay ng isang amang walang dangal tulad mo. Beatrice, nakikiusap ako. Huwag ka nang makiusap, Enzo. Putol ko sa kanyang mga salita. Ang huling baraha ay nailatag ko na. Magkita tayo sa special stockholders meeting sa susunod na linggo. Doon mo harapin ang batas ang iyong pamilya at ang katotohanan. Ibinaba ko ang telepono at marahang napasandal sa aking upuan. Naramdaman ko ang marahang pagsipa ng aking anak tila sumasang-ayon sa aking mga naging desisyon. Nailatag ko na ang lahat. Ang takot ay nasa panig na nila ngayon. Handa na akong humarap sa huling laban upang tuluyang bawiin ang aking dangal ang aking pamilya at ang hustisyang matagal nilang ipinagkait sa akin. Ang hangin sa loob ng dambuhalang boardroom ng Villarreal Shipping Lines sa Iloilo ay tila na puno ng kuryente. Ang mahabang lamesang mahogany na napapaligiran ng mga mamahaling leather chair ay naging entablado ng aming huling paghaharap. Naroon na ang lahat ng board of directors at mga pangunahing stockholders. Si Enzo ay nakaupo sa gitna mukhang balisa ngunit pilit na nagpapakita ng awtoridad. Sa tabi niya ay si Dario na may nakasulat na malamig na senyas sa kanyang mukha. Sa likod naman nila tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian ay nakatayo si Selena Castillo. Nang bumukas ang malalaking pinto ng boardroom, tumahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay natuon sa akin. Dahan-dahan akong pumasok, inaalalayan ni Attorney Grace at may kasamang 2 bodyguard. Ang aking ikasiyam na buwang pagdadalang tao ay napakalinaw na sa ilalim ng aking simpleng corporate dress. Sa tabi ko ay naglalakad si Mang Jose, ang kinatawan ng mga mangingisda sa Bohol na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong Tagalog kahit may mga tagpi ito. Ang kaibahan ng aming anyo sa marangyang silid na iyon ay tila isang malakas na sampal sa karangyaan ng mga Villarreal. Beatrice! Bulong ni Enzo na napahawak sa gilid ng mesa nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa aking mukha at sa aking malaking tiyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Mahinahon ngunit matatag kong saad habang dahan-dahan akong nauupo sa kabilang dulo ng lamesa kaharap si Enzo. Agad na tumayo si Dario na may bakas ng matinding galit sa kanyang mukha. Anong karapatan mong pumasok dito, Beatrice? At bakit may kasama kang mangingisda sa isang eksklusibong stockholders meeting? Roberto? Sigaw niya sa corporate secretary.
Ipalabas mo ang mga taong ito. Walang aalis sa silid na ito, Dario. Putol ni Tito Manuel Santos na nakaupo sa aking tabi. Ang pulong na ito ay formal na ipinatawag sa ilalim ng aking demand bilang isang stockholder at si Beatrice ang nag-iisang trustee ng 30% shares ng aking yumaong kaibigan na si Fernando. Nilapag ni Attorney Grace ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Bukod pa riyan, narito ang opisyal na kopya ng petisyon na isinampa namin sa SEC kasama ang formal na forensic report mula sa NBI Handwriting Division. Pinatutunayan ng ulat na ito na ang pirma ni Beatrice sa dokumento ng paglilipat ng kanyang 25% shares kay Dario ay 100% huwad. Isang krimen ng falsification of public documents. Bulungan ang sumabog sa buong silid. Ang mga mukha ng ibang board members ay napuno ng matinding gulat at pangamba. Tumingin si Enzo kay Dario na ngayon ay nagsisimula ng pagpawisan sa noo. Dario, totoo ba ito? Tanong ni Enzo nanginginig ang boses. Pineke mo ang pirma ng asawa ko. Huwag kang makinig sa kanila, Enzo. Gumagawa lang sila ng kwento upang harangan ang pagbebenta ng mga benkang sa Bohol. Sigaw ni Dario habang pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Kahit ibalik ninyo ang 25% niya at kasama ang 30% ng voting trust ng matanda at ang 10% ni Manuel, 65%, 65% lang ang hawak ninyo. Humarap sa akin si Dario may nakalolokong ngiti na puno ng desperation. Ayon sa Section 27 ng Revised Corporation Code ng Pilipinas, kailangan ninyo ng hindi bababa sa 2/3 o 66 at 7%, 66.67% ng kabuuang outstanding capital stock upang matanggal kami sa board. Kulang kayo ng mahigit 1.25%, Beatrice. Hindi mo kami maaaring galawin. Tumingin ako kay Dario nang may labis na habag. Ang akala niya ay tapos na ang aking kalkulasyon. Dahan-dahang tumayo si G. Roberto Alcantara, ang corporate secretary. Kumuha siya ng isang papel mula sa kanyang folder at humarap sa board. Bilang corporate secretary, nais kong ipabatid sa board na ang aking pamilya ay nagmamay-ari ng 2%, 2% ng shares ng Villarreal Shipping Lines na ibinigay sa amin ni Don Fernando bilang pagkilala sa aming tapat na serbisyo. At sa araw na ito, tumingin si Roberto sa akin ng may malalim na paggalang. Idinaragdag ko ang aking 2% sa boto ni Attorney Beatrice. Ako rin po saad ng isa pang matandang minority stockholder na nakaupo sa sulok. Meron akong 1.5%, 1.5%. Bumoto ako kasama si Beatrice. Sa loob ng ilang saglit ang kabuuang boto ay umabot sa 68%, 68.5%, higit pa sa kinakailangang 2/3 majority upang ipatupad ang Section 27 ng Revised Corporation Code. Nalaglag ang panga ni Dario. Napaupo si Enzo sa kanyang upuan, mukhang tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Sa pamamagitan ng 2/3 majority na ito, mariin kong pahayag, formal naming ipinapasa ang resolusyon upang tanggalin si Enzo Villarreal bilang CEO para sa seryosong mismanagement at pagsasawatan sa pagnanakaw ng ari-arian. At formal din naming tinatanggal si Dario Villarreal sa Board of Directors upang harapin ang mga krimen ng falsification at estafa. E mayroon pa kaming isang bagay na nais ipakita kay Enzo. Wika ni Grace habang inilalagay ang SEC registration ng Aries Coastlines Corporation sa harap ni Enzo. Enzo, tingnan mo ang papel na yan, bulong ko. Ang kumpanyang Aries Coastlines na bumibili ng mga lupa sa Bohol ay hindi pagmamay-ari ng Villarreal Shipping. Ito ay lihim na pagmamay-ari ni Dario at Selena. Ginamit ka lang nila upang makuha ang proyekto. At kapag natapos na ang transaksyon, plano kanilang patalsikin upang sila ang makinabang sa 100 milyong pisong kita. Kinuha ni Enzo ang papel.
Nang mabasa niya ang mga pangalan ni Dario at Selena bilang mga pangunahing shareholders na may hawak ng halos buong kumpanya, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Selena na ngayon ay umiwas ng tingin at may bakas ng malamig na ngiti sa mga labi. Selena, Dario, kayong pabulong na tanong ni Enzo na tila ba hindi makapaniwala sa nakikita. Ipinagkanulo ninyo ako. Huwag kang magmalinis, Enzo. Sigaw ni Dario habang ang mga pulis na tinawagan ni Grace ay pumasok na sa loob ng boardroom upang arestuhin siya. Gusto mo ring itago ang pera mo kay Beatrice. Ginawa ko lang ang mas matalino. Habang kinakaladkar si Dario palabas ng silid ng mga pulis, humarap si Selena kay Enzo nang may malamig na ekspresyon. Masyado kang tanga, Enzo. Akala mo ba ay mamahalin kita kung wala kang pera? Mas matalino si Dario kaysa sayo. At least siya, alam niya kung paano kumuha ng kayamanan. Umalis si Selena kasama ang kanyang abogado. Iniwan si Enzo na nakatulala at tila ba isang lantang gulay na nawala ng lakas. Tumingin si Enzo sa akin, may mga luha ng matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Beatrice, patawad. Pabulong niyang saad habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Nagkamali ako. Nabulag ako. Nakikiusap ako, huwag mong gawin ito sa akin. May anak tayo. Isipin mo ang ating pamilya. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang isang matalim at dambuhalang sakit na gumuhit mula sa aking likuran patungo sa aking ibabang tiyan. Isang mainit na likido ang dahan-dahang umagos sa aking mga hita. Pumutok na ang aking panubigan. Oras na. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ni Grace at ni Mang Jose. Sa gitna ng matinding sakit ng aking paghilab, pinanatili ko ang aking tingin kay Enzo, isang tingin na puno ng dignidad at walang kahit isang patak ng kahinaan. Tapos na ang kasakiman mo, Enzo. Bulong ko sa kanya habang nilalabanan ang sakit. Ngayon isisilang ko ang aking anak sa isang mundong malinis, isang mundong walang bahid ng iyong dumi at kataksilan. Inalalayan ako ni Grace at Mang Jose palabas ng boardroom patungo sa naghihintay na ambulansya sa ibaba. Habang papasok ako sa sasakyan, narinig ko ang mahina ngunit malinaw na pag-iyak ni Enzo sa loob ng boardroom. Isang iyak ng isang lalaking nagkaroon ng lahat, ngunit nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Ang hatol ng karma ay tuluyan ng natapos at ang aking bagong simula ay mag-uumpisa na sa bawat hininga ng aking isisilang na anak. Ang unang iyak ng aking anak sa loob ng silid panganakan ay tila isang banal na tugtog na nagpawi sa lahat ng sakit, hirap at pagod na aking pinagdaanan sa nakalipas na mga buwan. Habang dahan-dahang inilalagay ng nurse ang aking sanggol sa aking dibdib, naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Ang kanyang maliliit na daliri na humawak sa aking balat ay tila nagsasabing ligtas na kami. Salamat, Diyos ko. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang munting noo. Isisilang kita sa isang bagong umaga, aking anak. Ipinangalan ko siya kay Don Fernando, ang tanging lalaki sa pamilya Villarreal na nag-iwan sa akin ng tunay na pagmamahal at proteksyon. Ngunit hindi niya dadalhin ang apelidong puno ng kasakiman. Siya ay si Fernando de la Cruz, isang bata na lalaking may dangal bitbit ang aking sariling apelyido na aking binawi mula sa ulan. Lumipas ang ilang buwan at ang aking buhay ay dahan-dahang nagkaroon ng bagong anyo. Bilang bagong chairperson at CEO ng Villarreal Shipping Lines, ang aking unang naging desisyon ay ang formal na kanselahin ang lahat ng illegal na transaction ng Aries Coastlines Corporation sa Bohol. Hindi ko lamang pinatigil ang pagbili sa lupa ng mga mangingisda. Sa halong tulong ni Tito Manuel, binuo namin ang isang makatarungang partnership kung saan ang kooperatiba ni Mang Jose ay naging opisyal na co-owners ng bagong daungan. Sila ay hindi na mga biktima ng pag-unlad kundi mga bahagi na ng aming tagumpay.
Ito ang aking utang na loob sa komunidad na pumrotekta sa akin noong ako ay walang masandalan. Nang bumisita kami ni Nanay Teresa sa barangay sa Bohol, dala ang aking anak, sinalubong kami ni Mang Jose na may mga luha ng matinding kagalakan. Wala nang takot sa kanilang mga mata, tanging pag-asa na lamang para sa kanilang kinabukasan. Samantala ang hatol ng karma ay dahan-dahang nanalaitay sa mga nagtaksil sa akin. Si Dario ay formal nang nahatulan sa kasong falsification at estafa at ngayon ay nagdurusa sa loob ng rehas. Si Selena naman ay tuluyang tinalikuran ng kanyang mga sponsors at ng publiko. Ang kanyang karera ay naglaho na parang bula at kasalukuyan pa siyang iniimbestigahan bilang kasabwat sa mga ilegal na transaksyon ni Dario. Ngunit ang pinakamalaking pagbagsak ay kay Enzo. Nawala sa kanya ang kumpanya, ang kanyang yaman, ang kanyang reputation, at maging ang babaeng pinagpalit niya sa akin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga huling papel para sa formal na annulment ng aming kasal sa aking tanggapan, kumatok ang aking sekretarya upang sabihing may gustong makipagkita sa akin, si Enzo. Nang pumasok siya sa aking opisina, halos hindi ko siya makilala. Wala na ang mamahalin niyang suit, wala na ang kanyang mayabang na tindig. Ang kanyang mga mata ay lubog at bakas, sa kanyang mukha ang matinding pagod at depression. Tumingin siya sa akin ng may labis na pangungulila. Beatrice, pabulong niyang saad habang dahan-dahang lumalapit sa aking lamesa. Gusto ko lang sanang makita ang anak ko at gusto kong humingi ng patawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Nabalitaan ko na inayos mo na ang legal separation at annulment. Nakikiusap ako, huwag mong ipagkait sa akin ang maging ama. Tiningnan ko si Enzo ng may kalmado at payapang kalooban. Wala na akong nararamdamang galit o pagnanais na maghiganti. Ang aking puso ay napuno na ng kapayapaan mula nang isilang ko ang aking anak. Enzo, mahinahon kong panimula. Ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay sa iyo, hindi dahil karapat-dapat ka rito, kundi dahil ayaw kong palakihin ang aking anak sa isang pusong puno ng poot. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Ang kasal natin ay tapos na, at ang tiwalang sinira mo ay hinding-hindi na muling mabubuo. Inabot ko sa kanya ang mga annulment papers na may lagda ko tungkol sa ating anak. Hindi ko ipagkakait ang karapatan mo bilang ama sa ilalim ng batas kapag nasa tamang edad na siya at kapag napatunayan mo nang may sapat ka ng dangal upang harapin siya. Ngunit sa ngayon, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Nanginginig na kinuha ni Enzo ang mga papel. Napayuko siya at nagsimulang umiyak ng tahimik. Salamat, Beatrice, at patawad. Tumayo ako mula sa aking upuan at naglakad patungo sa malaking bintana ng aking opisina na nakaharap sa malawak na karagatan ng Iloilo. Doon, pinanood ko ang dahan-dahang paglayag ng aming mga barko sa ilalim ng asul na langit. Dinala ko ang aking anak sa Bohol upang doon siya palakihin sa piling ni Nanay Teresa at ng payak na komunidad na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya at kalinga. Habang nakatayo ako sa deck ng isaang barko patungong Bohol Yakap, ang aking natutulog na anak habang umiihip ang banayad na hangin, naramdaman ko ang lubos na kalayaan. Nagsimula ang aking kwento sa isang gabi ng matinding unos kung saan nawala sa akin ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit sa pamamagitan ng katotohanan ng batas at ng walang kapantay na pagmamahal ng isang ina, nagawa kong bawiin ang aking dangal at kalayaan. Ang gabi ng unos ay tuluyan ng lumipas at sa aming harap ng aking anak, isang napakagandang bagong umaga ang dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng tahimik na karagatan.